Malinaw na interesado ito sa mechanical hero at hiniling niya kay Michael na sabihin sa kanya ang higit pa. Sa halip, ibinato ng bayani sa lalaki ang isang asul na tableta, na agad niyang nahuli at tinanong kung may alam siya tungkol dito. Tiningnan niya ng maigi ang bola sa kanyang mga kamay at umiling, sumasagot na hindi pa siya nakakita ng anumang katulad nito. Isang crooked smile ang lumitaw sa mukha ni Michael, na mapagkakatiwalaang nakatago ng maskara, at sinabi niya ng may pahiwatig ng panunuya sa kanyang boses na hindi man lang nagawa ng mechanical hero na subaybayan ang nangyayari sa loob ng sarili niyang kumpanya at sinabi na matagal nang ginagamit ng kanyang mga bayani ang mga asul na tableta at kung kakain ka ng isa sa mga ito, agad natataas ng 3 beses ang iyong kapangyarihan. Nang tanungin ng lalaki kung si Michael ay isa sa mga kinatawan ng organisasyon na gumagawa ng mga tabletang ito, sumagot ang ating bayani na siya ay mula sa ibang organisasyon ngunit nakikipagtulungan kay Austin upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga gumagawa ng mga tabletang ito. Sa mga salitang ito, tiningnan ni Gilbert ang kanyang anak at hiniling na sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang alam. Ibinunyag niya sa kanyang ama na ang Ice Adventurer ay inaabuso ang droga na ito para hindi direktang alisin ang maraming tao na hindi niya gusto at nakita pa nga niya ito ng 2 beses. Ang lalaki ay tunay na hindi maintindihan kung paano maaaring magkaroon ng ganoong kalakas na katangian ang isang maliit na tableta. Dati ay interesado siyang malaman kung paano nagdulot si Pavel ng lahat ng aksidente na ito at ngayon ay alam na niya ang tunay na kalagayan. Ibiniling niya ang kanyang nakasimangot na tingin sa binata sa harap niya, napagtanto kung bakit sinabi sa kanya ni Michael ang lahat ng ito. Mas nagpapahayag si Gilbert kaysa nagtatanong sa binata na ang kanyang mga plano ay para malaman niya ang lahat tungkol sa organisasyon na gumagawa ng mga kakaibang tabletang ito. Tumango ang bayani, pagkatapos ay idinagdag na kailangan din niya ang kanyang tulong para makapasok sa plano ng White Area at bilang gantimpala ay maaari siyang mag-alok ng kakayahang A-rank na magbibigay ng dobleng boost. Nang marinig ang kanyang alok, binalaan ng lalaki si Michael na ang White Area ay isang mapanganib na lugar kung saan namamatay ang mga tao sa pagtapak pa lang at hindi na kailanman bumalik ng buhay. Dito, sumagot ang bayani na hindi kailangan mag-alala ng mechanical hero para sa kanya at ipinapakita ang singsing sa kanyang kamay. Ipinaliwanag niya na kailangan lang niya itong ay aktibo para kolektahin ang lahat ng ability genes. Lalo pang sumimangot ang lalaki at nagtanong ng may pagkalito kung ano ito. Ibinahagi ni Michael sa kanya na ang ability genes ay ang pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng ability elixir. Kinukuha ito ng mga kriminal mula sa mga armas na nakuha sa mga monster at iba't ibang materyales at ang White Area ay puno ng mga monster na naghihintay lang sa oras ng kanilang kamatayan. Ang kanyang mga salita ay hindi pa rin nagbigay ng kumpletong kumpiyansa kay Gilbert at tinanong niya kung paano mapapatunayan ni Michael sa kanya na ang elixir ng mga kakayahan ay talagang epektibo. Agad na ibinuka ng bayani ang kanyang mga braso sa gilid. Isang apoy ang sumiklab sa isang palad at yelo sa isa pa. Sinabi niya na ang kanyang mismong pag-iral ay nagsilbing pinakamatibay na kumpirmasyon ngunit kung naniniwala ang mechanical hero na hindi mapagkakatiwalaan ang mga judge at nakikipagtulungan sa kanila, ayon iyon sa kanyang karapatan. Nang marinig ito, si Austin, na tahimik na nakatayo sa gilid hanggang noon, ay nagka-interes, sumisigaw sa kanyang ama na huwag magkamali at huwag makagambala sa kanyang karagdagang pag-unlad sa landas ng bayani. Ang mga sigaw ng kanyang anak ay muling inina si Gilbert at sinuntok niya ito sa ulo. Sinisigawan siyang tumigil sa pagsigaw sa kanyang tainga sa bawat pagkakataon. Buntong hininga, ibiniling niya ang kanyang seryosong tingin kay Michael at sumagot na sumasang-ayon siya sa kasunduan na ito at nangakong haharapin ang Ice Adventurer. Ito ay higit pa sa sapat para sa ating bayani. Tumataas sa hangin, nagpaalam siya na inaasahan niya ang kanilang susunod na pagkikita. Pagkatapos ng pagpupulong na ito, agad na pumunta si Michael sa ospital. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok sa silid si Valeria na antok na antok. Kinailangan niyang magpalipas ng gabi sa ospital. Labis siyang nagulat nang makita niya si Michael sa loob at nagtanong kung ano ang ginagawa niya doon, lalo na sa ganoong oras. Humakbang ang bayani patungo sa kanya at inakbayan siya. Sinabing may tinig na puno ng pagkasabik na hinahanap niya ito buong araw.
Narinig niya na lahat ng sugatan mula sa shelter ay inilipat sa ospital na ito kaya agad siyang nagmadali dito. Pagkatapos noon, tinanong niya kung ayos lang ang lahat sa kanya. Sumagot si Valeria na nagkaroon siya ng kaunting pinsala at wala na ang kanyang bahay at ngayon ay wala na siyang matitirhan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Michael at sinabi niya na kung iyon ang problema, maaari siyang lumipat sa kanya. Ang ganoong biglaang panukala na lumipat ay lubos na nagpahiya sa dalagita. Nang may pamumula sa kanyang mga pisngi, sinabi niya na napakaaga pa para sila ay manirahan ng magkasama. Nabatid ni Michael kung gaano kasama ang dating tunog nito sa kanyang panig at nagmadali siyang magpaliwanag na hindi niya iyon ganoon ang ibig sabihin ngunit hindi nakinig si Valeria sa kanyang mga paliwanag at, kung mawala mula sa kanyang yakap, nagmadali sa kabilang dulo ng silid. Iginiit na ayaw niyang manirahan kasama niya, na nag-iwan sa ating bayani na natulala. Nakatayo malapit sa bintana, malungkot na bumantong hininga ang dalagita at sinabing namimiss pa rin niya ang kanyang manok. Tinaasan ng kilay ni Michael at naguguluhang nagtanong kung anong manok ang tinutukoy niya nang hindi lumilingon dito si Valeria. Nakangiti na parang nananaginip nitong sinabi na halos mamatay siya ngayon ngunit nailigtas siya ng isang misteryosong bayani na may maskara. Habang patuloy na lumulutang sa kanyang mga pangarap ang dalaga, matalim na tumagos ang hindi masayang tingin ni Michael sa kanyang likuran. Hindi niya akalain na magseselo siya sa sarili niyang girlfriend sa sarili niya. Sumigaw sa gulat si Valeria nang buhatin siya ng binata. Hindi pinansin ang mga tanong nito tungkol sa kanyang ginagawa. Inihagis ni Michael ang dalaga sa higaan ng ospital. Dahan-daang bumangon si Valeria at may hiya sa mukha na inulit ang kanyang tanong na matigas na hindi pinansin ng bayani sa lahat ng oras na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay nanatiling hindi nasagot ang kanyang tanong. Tahimik na lumapit si Michael sa kanya nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nang maintindihan ng dalaga ang gustong gawin ng binata nang lumapit ang kamay nito sa kanya, lumayo siya at sinabing hindi mo maaaring gawin ang ganoong bagay sa isang ospital. Gayunpaman, lubos na nagulat siya sa sumunod na ginawa ng binata. Simpleng kinumutan siya nito at sumampa sa kama sa tabi niya. Ilang minuto silang nakahiga lang sa tabi ng isa't isa, nakatingin sa mga mata ng bawat isa. Biglang hinailan ni Michael ang dalaga sa kanya, niyakap ito ng mainit at sinabing mas mabuti na matulog na siya agad at bukas ay tutulungan niya ito sa paglipat. Mas mainam kung manirahan na lang siya kasama niya. Tumango ng bahagya si Valeria, itinago ang kanyang masayang ngiti sa dibdib nito. Kinabukasan, kinailangan ng ating bayani na agad na pumunta sa ibang lungsod. Habang nakapila, kinausap niya si Val sa telepono, na desperado na naghahanap ng frying pan sa kanilang pinagsamahang bahay. Nang payuhan siya ng binata na tingnan ang cabinet sa kusina, naiinis na sumagot ang dalaga na nilibot na niya ang buong kusina at wala siyang mahanap na kahit isang butil ng bigas doon, lalo na ang frying pan. Sa oras na ito, sa wakas ay nakasakay na si Michael sa kabon ng eroplano kung saan isinasalansa niya ang kanyang bagahe sa shelf. Hawak ang telepono gamit ang kanyang balikat, sinabi niya kay Valeria na kunin ang card na iniwan niya kahapon at bilhin ang lahat ng kailangan niya. Kung saan sumagot ang dalaga na maghihintay na lang siya hanggang sa bumalik ito mula sa kanyang business meeting, pagkatapos ay idinagdag niya na naghanda siya ng sorpresa para dito. Ang lalaking nakaupo sa tabi niya ay kakaibang tiningnan si Michael nang marinig ang meowing ng dalaga mula sa receiver, pagkatapos ay nagpaalam ang binata sa dalaga, nangangako na tatawagan niya ito sa sandaling makababa siya ng eroplano. Ngumiti ang lalaki, sinabing ang mga hayop ay nangangailangan ng maraming atensyon, kung saan natawa lang ng awkward ang ating bayani. Ilang minuto pagkaraan, lumipad ang eroplano. Tahimik na umupo si Michael hanggang sa biglang may umagaw ng kanyang atensyon, gumugulo sa kanyang kapayapaan ng isip. Sa susunod na hilera, sa tabi niya mismo, nakaupo si Anna, sa tabi ng isang babae na hindi niya kilala. Pupunta siya sa lungsod ng HH upang makipagkasundo sa Chamber of Commerce, ngunit hindi niya akalain na sasakay siya sa parehong flight ng dalagang ito. Maipapanalangin lang niya na hindi siya makikilala nito sa ordinaryong damit. Ang mga lalaking nakaupo sa likod niya ay literal na nilalamon,
nang tingin ng mga dalaga sa buong oras habang lumalampas sa kanila ang isang magandang flight attendant. Nagtanong ang dalagang nakaupo sa tabi ni Ana kung maaari siyang dalhan nito ng tuwalya. Tumango ito at humiling na maghintay ng ilang minuto. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni Ana si Michael na nakaupo sa tabi niya at may iritasyon sa boses na nagtanong kung bakit siya nakatitig sa kanila ng ganoon at agad na lumipat sa iba't ibang insulto sa kanyang direksyon, ngunit hindi pinansin ng bayani ang lahat ng ito. Ayaw niyang makakuha ng hindi kinakailangang atensyon sa kanyang sarili. Biglang nahulog sa sahig ang tuwalya na hiniling kanina ni Sakura. Nararamdaman ang baril na nakatutok sa kanyang likuran. Itinaas ng flight attendant ang kanyang mga kamay at may pakiusap sa boses na humiling na huwag siyang patayin. Inutusan ng lalaking nakatayo sa likuran niya na walang sinumang gagalaw at ilagay ang parehong kamay sa likod ng kanilang ulo. Ang mga natitirang lalaki na nakasuot ng magkakaparehong uniforme at may hawak na sandata ay tumayo mula sa kanilang mga upuan at nagsimulang takutin ang mga pasahero ng eroplano ng bala sa noo kung maglakas loob silang sumuwi sa utos. Sinulyapan ni Michael ang baril na hawak ng lalaking nakatayo sa tabi niya. Ipinapalagay niya na ito ay gawa sa mutated monsters. Nang mapansin ang kanyang mapanuring tingin, sumigaw ang lalaki ng may banta sa boses kay Michael na agad na ilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Sinunod ng bayani ang utos na ito at ngayon ay pinagala ang kanyang mapanuring tingin sa lalaking nasa harap niya. Ipinapalagay niya na ang mga kalaban ay hindi bababa sa B-rank, ngunit kahit ganoon, ang pag-hijack ng eroplano sa malawak na araw ay masyadong walang ingat. Sinulyapan niya si Ana. Hindi siya maaaring mag-transform sa harap ng buong crowd, lalo na't narito ang dalagang ito, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan ng mabilis. Samantala, inutusan ng pinakanakatatanda sa kanila ang flight attendant na buksan ng cockpit, habang hawak pa rin siya sa gunpoint. Sa sandaling ginawa niya ito, narinig ang malalakas na putok sa likod ng dingding na lubos na nag-alala sa ating bayani. Matapos alisin ang lahat ng miyembro ng crew, inilagay ni Franz ang kanyang tauhan sa likod ng manibela, sinabing kailangan nilang mahigpit na sundin ang nabuong plano, kung saan tumango lang si Thomas bilang pagsang-ayon. Ang dalagang nakaupo sa kanyang hita ay halos hindi napigilan ng luhan ng takot. Itinaas ang kanyang ulo, nagtanong siya kung saan nila dadalhin ang eroplano. Humarap si Franz sa kanya at itinutok muli ang baril sa kanya, sumagot na papunta sila sa pinakamataas na gusali sa lungsod ng Shesh, sa White Tower, at ang lahat ng iba pa ay mamamatay agad pagkatapos ng mga salitang ito ay binaril niya ang bala sa noo ng dalaga. Nang magsaboy ang pulang patak ng dugo sa kanyang mukha, hindi natinag ang tingin ng lalaki. Nanatili itong malamig at walang awa. Ang mga kriminal ay mahigpit na nagbabantay sa kanilang mga bihag. Kasabay nito, ang lalaking nakaupo sa tabi ni Michael ay mukhang masaya. Hindi niya maalis ang tingin kay Ana, sinabing kahit na ito ang kanyang huling flight sa kanyang buhay, hindi niya ito pinagsisisihan dahil sulit na makilala ang ganoong kagandahan. Samantala, iniisip ni Michael kung saan nagmula ang mga kidnappers na ito, dahil ang tanong na ito ay tinanong ng malakas. Narinig ito ni Ana at sinabing ilang minuto lang ang nakalipas sinabi ng isa sa mga lalaki na kinontrol nila ang eroplano upang ibagsak ang White Tower, kaya sa paghuhusga sa kanilang galit sa ikalawang distrito, maaaring sila ay mula sa ika-35. Nang tanungin ni Michael kung bakit niya iniisip iyon, lumaki ang mga mata ng dalaga sa gulat at tinanong kung hindi pa niya narinig ang lumang kwento. Ang hindi nakakaunawang tingin ng binata ang kanyang sagot, at sinabi niya rito na nang itatag ang ika-50 distrito, sinalakay ito ng mga tao mula sa pangalawa at nagsimulang maghasik ng pagkawasak sa lahat ng dako. Matapos ipagtanggol ang mapayapang ika-50 distrito, hiniling ng ika-35 distrito sa Government Council na pilitin ang ikalawang distrito na humingi ng paumanhin sa publiko para sa pagsalakay at magbayad para sa mga nawala kasama ng pinsalang dulot, ngunit tinanggihan ng mapagmataas na chairman ng ikalawang distrito parliament ang desisyong ito. Matapos makinig sa kwento, sinabi ni Michael na ang kanilang mga aksyon ay sadyang napakalupit ngunit nagbabago ang panahon at ang mga ganoong kakilakilabot na paraan ng terorismo ay hindi maaaring malutas ang problema.
Sumang-ayon si Ana sa kanya, sinabing ang mga sibilyan lamang ang nagdurusa dito. Narinig ng warden ang kanilang bulong at tinanong sila nang may banta sa boses kung anong binubulungan nila. Sumagot ang dalaga na wala silang binubulungan at humingi ng paumanhin, sinabing hindi na nila ito gagawin muli. Gayunpaman, ang simpleng paghingi ng paumanhin ay hindi nakasatisfy sa lalaki at magaspang nitong hinawakan si Ana sa kamay, pilit na pinatayo ito mula sa kanyang upuan. Pagkatapos, inihagis siya sa kanyang balikat, lumakad ito sa harap ng eroplano at binuksan ang pinto, sumigaw na kung sino man ang desperadong gustong magpaalam sa buhay ay agad niyang ihahagis ang mga ito kasama ang dalagang ito. Nang maintindihan na hindi siya nagbibiro, nagsimulang kumawala si Ana at humingi ng tulong. Tumalon si Michael mula sa kanyang upuan. Hindi na niya kayang panuulin ang tyranny na nagaganap dito. Gayunpaman, may nauna sa kanya at inalis ang lalaki ng mas maaga. Binuhat ng estranghero na nakasuot ng berdeng suit si Ana sa kanyang mga braso at sinabing wala na siyang dapat katakutin at ibabalik na niya ito sa kanyang upuan ng pasahero. Kasunod niya, may isa pang blonde na lalaki na lumitaw sa loob ng eroplano, nagbigay-pugay sa lahat at humingi ng paumanhin sa pagiging huli, at kinilala siya ni Michael bilang ang A-rank hero Starcloak. Ang pangalawang lalaki na may malalim na pilat sa noo at isang sigar sa kanyang ngipin ay isa ring A-rank hero na tinatawag na Captain Cigar. Nang makita sila, agad na tumayo ang lahat mula sa kanilang mga upuan at hindi napigilan ang kanilang masayang hiyaw. Naintindihan nila na dahil narito ang mga bayaning ito, ibig sabihin ay nailigtas ang kanilang mga buhay. Nakahinga rin ng maluwag si Michael. Hindi niya kailangang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ilang lalaking mananakop ang tumakbo patungo kay Starcloak upang salakayin siya, ngunit hindi man lang ito gumalaw, tanging inilatag lang ang kanyang kamay sa harap niya. Sa sumunod na sandali, may mabilis na dumaan sa mga lalaki sa nakakatakot na bilis, na ikinatakot ng mga umaatake. Nagulat si Michael nang makita na ang cloak ng bayani ay isang spiritual weapon na may malakas na kamalayan sa sarili at ang combat power nito ay hindi dapat maliitin. Tumakbo si Franz sa ingay at tiningnan ang bagong bayani ng may pagtataka. Sa oras na ito, nagawa na ni Klaus na harapin ang lahat ng mga mananakop sa salon. Tumingin kay Franz at sa mga nasasakupan na nakatayo sa tabi niya, sinabi niya na sila na lang ang dalawa ang natitira at mas mabuti kung susuko na lang sila. Bilang tugon dito, sumigaw ang mananakop na malayo pa ito sa katapusan. Sa sumunod na sandali, inactivate ni Franz at ng kanyang nasasakupan ang kanilang fruit meat bomb ability at ang kanilang mga katawan ay mabilis na lumobo na parang lobo. Masyadong malakas ang pagsabog na naganap sa loob ng eroplano at nasira ang ilang mahahalagang elemento. Ang eroplano ay tumagilid, nawalan ng kontrol, at nagsimulang bumulusok pababa. Upang kumapit ang mga tao sa likuran ng kanilang mga upuan. Nanatiling kalmado ang mga bayani at sumigaw si Ivan nang may utos sa boses para sa lahat na mabilis na magsuot ng kanilang mga oxygen mask.